Hello, what's up sa inyong mga kausay? So, right now, pupunta tayo ng Sagada. Pero ang ating first stop is Baguio, no? Magbabaguio muna tayo and then second day, try natin kung basta ang huling destination natin is Sagada. Tingnan natin kung may mga maganda tayong madadaanan like Atok Benguet. Okay, so far dalawa pa lang ang plano namin paghintuan, which is Baguio and Sagada. Depende na lang kung meron na mapapagdesisyonan namin kung mag-stop over kami or magstay kami sa Atok. Bahala na. Basta yung plano is yung dalawang lugar na yon, no? So, nag-ready kami dito sa event na to or sa araw na to. Sinet up namin yung motor. We make sure namin na okay yung mga brakes niya. Pinalitan namin yung mga brakes. Nagpa full maintenance kami. Talagang napagastos din kami sa preparation na to. I-share namin sa inyo kung ano yung mga importanteng details na ginawa namin or importanteng impormasyon na pwede namin i-share para sa mga nagbabalak din mag-long rides dyan. Okay. So, nakapagpa full tank na nga tayo. Reset lang natin yung set B. Okay, wait lang. Alright, so na-reset na natin ang ating trip B. So titingnan natin kung ilang kilometro yung lalakbayin natin papunta at pabalik. Alright, so normally kasi ang isang change oil 1,000. Ako minsan pinapaabot ko ng 1.2 up to 1.5. Tingnan natin. So dito na tayo ngayon sa Batasan, San Mateo. Ang ating pinanggalingan is Marikina. Okay, Batang Marikina. Right now, kasama ko si Mrs. Nag-opening prayer kami kanina for guidance since this is just the first time na maglo-long ride kami. So, last year pa namin plinano to, nakapag-file na ng leave si Mrs. Ako naman din nakapag-file ng leave. So, ang gusto ko sana mangyari is bumiyahe ng maaga. Okay, like kung as much as possible nga kung pwedeng gabi. Like 11, kaya lang hindi kakayanin ng katawan namin. Ako galing pa akong trabaho kahapon. So, ayun. So, kailangan rin namin umiglip. So, time now, nag-take off kami is 3:30. Then, nagpagas kami. Time now is 3:45, okay? Also, nagpa-reserve na nga pala kami ng aming tutuluyan sa Baguio. Anong oras yun, B? 12? 12 yung check-in namin dun. Transient lang siya. So later on, i-share ko rin sa inyo yung transient. Maybe makatulong din sa inyo kung kayo maglo-long ride. Gamit nga pala nating motor ay si Decugo. Yan. Si Deco na may halong Bakugo. Kasi nga yung panganay kong babae is mahilig sa My Hero Academia. Kakulay niya si Deco. Pero idol niya si Bakugo. Kaya Decugo. Yan. Alright. So, kakaliwa na tayo dito saan ba tayo pinapadaan ng map? Alright, so okay, dire-diretso na to ng Commonwealth, guys. So, ipa-follow ko lang kung ano yung recommended ni Waze. Sabi dito 248 kilometers pa, almost 7 hours bago tayo makarating ng Baguio. Pero depende pa rin yan kasi tayo of course, mag-stop over tayo, kape-kape, para mawala yung antok. Pero siguro, maya-maya na tayo mag-stop over. Alright, so, that's it for now. So, update ko kayo mamaya kapag nasa mga probinsya na tayo, no? Alright, guys. So, update lang. Sandito na tayo ngayon sa EDSA. Papuntang SM North na tayo. Dito tayo dumaan sa Bertis. By the way nga pala, guys, ang gamit nating helmet is Geely Kirena. Alright. So kay Mrs. yung white. Pakita mo. Yan. White yung sa kanya. Yung sa akin naman is parang gray. Alright. Gray. So far so good. Fit na fit siya sa mukha namin. Hindi siya nahuhulog or whatnot. So hindi siya nahuhulog. Tapos yung lens, pinalitan namin ng clear lens kasi nga gabi kami pabiyahe. So, yung iridium lens kasi is syempre may effect yung kulay nun eh. So, gusto namin talagang
maliwanag yung makikita namin, or kung ano yung nakikita ng mata, kaya nag clear lens kami. Alright, so tsaka ang kagandahan sa Geely Kirena is talagang ano siya, no? Maraming bumili ng Geely Kirena. Top selling siya kumbaga ng Geely. Regarding naman sa price, napaka-reasonable naman yung price niya. Di naman siya aabot ng more than 3,000. So far so good. B, color white pala B, ka-Geely mo. Diba? Dito tayo ngayon guys sa nakalampas lang natin Monumento. Alright, so MacArthur na tayo. So nakita niyo yung kanina guys, sabi ko naman kanina, di ba, sa inyo na top selling ang Geely Kirena. So as you can see, may dalawang couple dun kanina, couple helmet din, kakulay ng helmet ni Mrs. So Geely Kirena rin. Alright, so update lang guys, dito na tayo MacArthur. Dire-diretso lang to guys, promise. Makakarating kayo ng Baguio, so hindi kayo maliligaw. And also gamitan nyo na rin ng Google Map para may guide kayo. Alright, so ito dire-diretso lang. Ang pacing lang ng takbo namin is 60 lang. Yan, kasi malubak pa dito. Mamaya na tayo magwa 100. Grabe naman yung mga alon-alon dito, para kami nasa dagat. Ano ba to? Grabe na alon-alon, no? Wala pa nga tayo sa Bulacan eh. Ano pa lang to, MacArthur pa lang, Valenzuela pa lang to eh. Bagay malubak din daw sa Valenzuela, sabi sa balita eh. Diba? Sobrang maalon guys, sobrang malubak. Hindi nyo lang siguro napapansin sa camera kasi gumagamit tayo ng Osmo Action 4. So far, so good naman yung quality ng camera na to, kahit na siguro madilim ngayon, di ba? Pero kung ano yung nakikita nyo sa camera, yun yan guys, ganun talaga kadilim. Ganun din na nakabalance yan, nakasettings yan. So as you can see, ay grabe naman talaga. Wala bang gobyerno dito? Na isa rin kasi nakakasira ng lubak talaga yung eto, lalaki ng truck oh. Siyempre pag araw-araw dinadaanan ng malalaking truck yan, talagang masisira talaga yung kalsada. Fuel consumption ni NMAX as of this moment, pumanik na siya ng 36. Okay, so tataas pa yan ng tataas. Kung sanang gabi tayo bumiyahe, baka ma-reach niyan yung 40. Kasi dire-diretso lang tayo. Ngayon kasi medyo naglalabasan na yung mga sasakyan. May pasok pa naman ngayon. So time now is 4:15. Update ko kayo maya-maya. Alright, so what's up sa inyo mga kausi? Dito tayo ngayon sa actually Shell, going to Malolos na to. Ayan, Shell tayo ngayon. Stop over muna tayo. And yung CR nila, stop over muna tayo. Medyo hinahantok. Magkakape muna tayo dito. So pakita ko sa inyo yung ating sasakyan, and kung gaano ka loaded ang ating NMAX. Alright, so ito siya guys. Okay, guys, andito na tayo ngayon sa Arco ng Pampanga. O yan, Pampanga na tayo. McKelly. Ayan na. Ayan na tayo guys. So time now, since nag-stop over tayo para kumain. Alright, so time now is 5:37. Okay, so 5:37, nasa Pampanga na tayo. Again, nag-take off tayo ng 3:45 na B? 3:30. Nung tapos yung take off nga 3:45. Right, so 5:30, parang almost 2 hours na nakakaraan. Nasa Pampanga na tayo. Nag-stop over kasi tayo. Ayan. Siguro yung stop over natin ilan? 30 minutes? 30 minutes din. So okay na rin guys. So
Hindi kami nakabili ng reflectorized vest. Yun yung isang bagay na nakalimutan natin. Kasi pagkakaalam ko, pagkadating mo ng Pangasinan, kailangan meron ka nun. Pero, that's only from 6 p.m. to 6 a.m. So, di naman na kami hindi naman na kami ano na yun? Pagdating naman namin ng Pangasinan, maliwanag na for sure. So, it's not applicable to us. Pero, still, kasi babiyahe kami ng gabi rin pa uwi, kailangan pa rin namin yun, and also for future travel, especially kapag norte or going to Cordillera. Alright, so nandito na tayo sa anong bridge to. Alam ko paglagpas dito Apalit ba? Right. Okay, so kahit pa paano, kahit na 5:39 na, sabi sa'yo, palit na eh. So kahit pa paano, kahit 5:39 na, may mga sasakyan na rin, pero tuloy-tuloy pa rin naman ang biyahe. So, ayan. So far, kapag ganito, for me, as a driver, hindi naman ako nakakaramdam pa ng pagod. Hindi pa ako nakakaramdam ng fatigue. And then yung NMAX naman natin, so far so good. Nagpe-perform naman siya na maayos. Yung gasoline natin is full bar pa. And then yung average consumption natin pumanik na ng 36. So kanina nung in-start natin nasa 29, diba? So pumanik na siya ng pumanik. So 36.1 na ngayon. Siguro kung hindi tayo nag-stop, hindi tayo nag-stop sa mga malalaking bako, siguro mas tipid pa to. Okay. Ang goal natin makaabot ng 40 km per liter. Okay. Let's see. Pero actually 36 it's good na. Parang city driving nga namin. Kasi ang city driving namin with traffic sa C5 ba 30, 33. Yan. Mix yan. Traffic tsaka hindi traffic. City driving. Kaya ngayon nag 36 tayo. Considering na dami namin dala. Sana lang hindi bumigay yung bracket namin sa top box. Alright, so update ko kayo mamaya guys kapag nasa susunod na probinsya na tayo, which is Tarlac. Alright. Alright, so what's up sa inyo mga kausi? Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero pasikat na ang araw, no? For some reason, dito kami pinadaan ni Google Map, no? Kasi kapag binaybay natin yung MacArthur Highway, parang lumalabas na 5 hours mahigit pa yung tatakbuhin natin bago tayo makarating dun sa Lion's Head ng Baguio, no? Pero dito sa route na binigay niya, kanan niya tayo sa San Simon, Pampanga, going to Santa Ana, Pampanga to. Ang travel time lang is 4 hours and 30 minutes kanina. So ngayon 4 hours and 26 minutes. So syempre sinunod na namin yung suggested ni Google Map, since siya naman ang nakakaalam ng mas madaling daan at minsan nakaka-detect naman to ng traffic. Niisip ko kasi maybe because papasokan na yung mga bata, kaya dito niya tayo ni-route. Okay? So San Simon to, yun, no? Mount Arayat na yun. Pamilyar na pamilyar kami kasi dito yung probinsya ni Mrs. So kapag Pasko, bagong taon, minsan piyesta, umuwi kami dito. Also pag susunduin namin si mama, yung biyenan ko, dito kami dumadaan, kaya pamilyar kami. Alright, so update ko na lang kayo mamaya once again pag nasa kasunod na probinsya na tayo. Sa Magalang, Pampanga. So ito nga palang binabaybay natin is going to Tarlac na to. Alright, so so far so good naman yung biyahe namin. Though kapansin-pansin na rin yung paglabas ng mga sasakyan.
So, minsan, kailangan mo mag-slow down. Hindi ka rin makabirit. So, anyway, sabi naman dito sa mapa, 3 hours and 40 minutes pa ang ating babaybayin bago tayo makarating sa Lion's Head ng Baguio. So, ayan. All good. Ganda na rin ng mga tanawin dito. Probinsyang-probinsya na. At, malamig na yung hangin. Tapos malamig yung hangin. Tapos pansin namin dito, yung mga eskwelahan talaga sa probinsya, talagang first floor lang, no? Wala sila nung second floor, third floor. Especially kapag elementary, tapos public. Yan. Malalaman mong probinsya ang isang lugar kapag ang elementary school is first floor lang. And then public. Kung nagbabalak nga kayo na bumiyahe ng Baguio, sana makatulong tong video na to. At kung hindi naman abala sa inyo, kindly paki-click na lang yung like and subscribe button, okay? This is only the first long ride natin for this year, 2026, alright? We'll be trying to go to different places pa, alright? And then isi-share ko rin yun sa inyo. Okay? So so far so good naman ang biyahe. Now again, we're using the Geely Kirena helmet. Okay, isa to sa mga preparation. Nagpalit na kami ng helmet. So Geely Kirena, white yun kay Mrs. and gray naman yun sa akin, no? So, very affordable. Reasonable naman yung price niya. Tapos, maganda siya. Maganda yung fit niya sa mukha. Tapos, hindi masyadong mangangalay yung leeg mo kahit na naglo-long ride ka. Kasi nga, magaang lang to. As far as I know, it's only 1,400 milligram. Milligram na, B? Ay, gram pala. So, it's only 1,400 grams. Yan. So, kaya hindi siya talagang sasakit ang leg mo. Ganda na dito, guys. Lamig-lamig na. May mga sasakyan pero carry lang. 60 lang naman ang pacing natin. So, and as you can see, pero yung lamig niya, malamig na siya. Going to Tarlac na to eh. Tarlac na tayo, guys. Yun o. So far, nabawasan pa lang ng 1 bar ang ating gasolina. And ang tinatakbo na natin is 107 kilometers na. Okay? So, ang natitira na lang is 145 na lang. 145 kilometers. Malayo na pero malayo pa. Okay. Now, if may magtatanong naman sa inyo ano yung ginagamit naming intercom. So, yung kay Mrs. kasi is ano ba yan, B? Egeas V6 Pro. Okay, ayun yung gamit niya. While yung sa akin naman is yung bagong-bagong Freedcon KY V2. Right? So, okay naman sila. Compatible naman sila. Pwede, kahit magkaibang brand sila is makukonek mo naman. Kakarinigan naman kami ni Mrs. ng maayos. Alright, so ito na yung exit natin sa Pampanga. So meaning nasa Tarlac na tayo. Okay, Tarlac na to, guys. Anyway, sa mga gustong interesado, kumuha ng ating intercom, Freedcon man or V6, Egeas V6 Pro, lagay ko na lang yung link sa comment section or sa description. Nagtatanong naman, maybe may nagtatanong sa inyo, maganda yung camera, maganda yung microphone. So, ang gamit naman nating camera is yung Osmo Action 4. Alright? Osmo Action 4 together with the DJI Mic Mini. Alright, so yeah. So, if you think na maganda yung setup natin sa pag-vlog, then you may wanna try getting this camera and microphone. Hindi na kayo gagastos ng malaki-laki dahil Osmo Action 4 is like nilaunch to 2 years ago. Meron ng Action 5 Pro
And meron na rin Action 6. Okay? Pero as you can see naman, hindi naman kayo papaya sa quality. So as the DJI microphone, Mic Mini. Alright? So ayan guys, dito na tayo sa Tarlac. Update namin kayo mamaya kapag nasa susunod na probinsya na kami. Okay guys, so bibili tayo ng reflectorize kasi kakailanganin natin to. Pero, may Gcash kaya? Gcash na boss. Ay, good. Okay guys, so papanik na tayo ng by the way, MacArthur tayo, no? So nakikita ko na dito si Superman, si Spider-Man, si Batman, saka si Thor. So paparating na tayo sa exciting part. Okay, mali tayo. Mali tayo. Dito daw. Eto na yung yung bababa tayo. So pag nakita mo si Flash, yan, dito ka lang, bababa. Yes. Tama to. Ayan, tama naman tayo. Medyo nagkamali lang tayo pero tama tayo. Okay, eto na guys. I think dito na magsisimula ang ating papanik papuntang Baguio, no? Meron na lang tayong 28 kilometers for us to see the Lion's Head. Yun na, dire-diretso na tayo guys. Bigyan natin ng attention ang tricycle. Baka kala nyo wala siyang kasabay. Ayun na guys, nakakita na tayo ng malaking broccoli. Okay, 45 minutes. Excited na kami guys. Ayun, mga nag-ride din yan, Siksik liglig at umaapaw, boss. 300. Yan, 300 B. QRPH na. Alright guys, so nagpa-karga na tayo. Hindi na natin inubos or hindi na natin hintay ma-empty yung ating gas tank, no? So, dito nga pala tayo guys pinadaan sa Riverside Road, Bypass Road. Okay, puntang Baguio. Siguro okay naman na to. Maganda naman yung daanan. Okay, so wala na kaming ibang makita dito, puro bundok na. Yan. Medyo maganda tong daanan. Parang may napanood na ako na vlog na dito dumaan. Pero yung mga naka-big bike sila. Uy, napakaganda. Nung kapag nag-Cannon Road ka, diyan ka lalabas. Pero in our case, we use the bypass. Right, so ito Cannon Road na rin tayo. Cannon Road na nga to. Nag-bypass lang tayo para kahit pa paano makapag-bypass tayo. Yes, as you can see, nag-overtake siya ng curb. Buti wala kang kasalubong. Kundi viral tayo ngayon. Dami rin nagra-ride. Totoo kasi mas maganda talaga mag-ride ng weekdays eh. Anyway, Saturday ng madaling araw, kumbaga pauwi naman tayo. Sila papuntang Baguio, tayo pauwi. Alright guys, dito na tayo sa Cannon Road. Napakaganda ng ating scenery right here. Cannon Road Overload. There you go.
bossing. Musta ang buhay-buhay? Wow, ganda tunnel. Oh, wala naman. Dapat to. Hindi ko nga din alam eh. Para siguro may tunnel. Tapos dyan dati bumababa eh, di ba? Dito ang karenderya eh, no? Hindi uso. Ayun. Kaya lang, parking. Napaka-timing naman, no? Alam, parkingan ng motor. Ha? Dito. Dito. Pwede dito, te. Alright, guys. Nandito na kami. Magkano po yung ganyan? 250. Okay. Alright, so ayun. What's up sa inyo mga kausay? So nandito na tayo ngayon sa ating homestay. Alright. So later, we're gonna share with you kung saan kami nag-stay. Magkano binayaran natin sa homestay, B? 400 per head per night. So dalawa tayo 800. Pero sobrang goods ng ano, no? Affordable na siya. Repeat customer na kami doon, by the way, guys. So maganda doon. Bahay talaga siya. And talaga homestay talaga, no? Iba-ibang kwarto. Feel at home ko talaga. So yan, malapit mismong Baguio siya, no? Mas mabait pa yung may-ari. Sa labas nila may tindahan ng barbecue kung gusto mo. Hindi ka nalalayo. So, ayun. So, right now, punta tayo ng night market. Pero ano yung ipipin ko sa Google? SM Baguio muna. Sometimes this Google map is not Googling. Hi guys! So SM Baguio muna tayo. As I was saying earlier, I'm going to share with you guys the homestay. So repeat client or customer na kami doon. So sobrang affordable lang siya. Tapos okay naman yung facility nila. Merong sala, no? Tapos pag ano kayo, pag big family, meron din sila. Kaya nilang i-accommodate. Pag couple lang, meron din naman sila. Tapos may mga wala nang, no need for electric pan na rin kasi sobrang lamig na. Ang lamig dito. Dapat kanina nagdadalawang isip kami kung motor kami or magko-commute na lang since uso naman taxi dito. Sabi nila kung motor mas convenient, mas madali humanap ng parking. Pag 4 wheels kasi medyo yun yata yung struggle pag 4 wheels humanap ng parking. So anyway, Wednesday naman ngayon at hindi naman dagsaan ng mga tao ngayon. Let's go. Okay guys, so pupunta tayo ngayon sa Session Road. So from SM Baguio, walking distance lang siya. Ano?
So, day 2 ng ating travel ngayon. So, pakita ko sa inyo yung homestay na tinuluyan namin dito sa Baguio, no? So, ito yung kama. Yan. Yan yung kwarto. Malit lang naman siya. Sakto-sakto lang sa dalawang tao. So, ito yung bed. Tapos, yun yung mga gamit namin. Okay. Tapos, may TV. May electric fan na hindi mo nagagamitin. Yan, top box namin. Yung mga bags. Yan. Ay, tapos paglabas mo dito ng kwarto, yung CR. Tapos, hindi ko alam may heater. Tapos, yung mga kwarto din dyan sa taas. Ito mga kwarto rin ito. Yan, tapos, may sala sila. Tapos yan. Dito, terrace. Sobrang lamig. Kaya si Mrs. Kaya magtambay-tambay dito. Kung grupo kayo, pwede kayong kumain dyan. Tapos ito may terrace kayo dito. Lamig. 360. Pwede kayo dito, umupo. Dito. Ha? Tapos, free use na rin kayo ng gamit na itong mga to, utensils, plate, mangkok, o baso, chaling, yan, kapabo, ref. Tapos dito, meron din shower room na may heater. Yan. Ito lang mga ano nila. Quiet time. Okay, so yun, again, yung rate nila dito sa, ano siya, RDJ Homestay, yung rate nila dito, 400 per head. So, 400 per head. So, pag couple kayo, so 800. From 12 noon to 10 a.m. the next day. So, kung nagpaplano kayong naghahanap kayo ng homestay, kahit na marami kayo, kaya nilang i-accommodate. Kasi yung first accommodation namin dito is marami din kami. So, 8 yata kami nun, 8. Binumusok ko. Puno ang langit ng bito. Alright, so ang plan natin for the second day is right after here, diretso na tayo ng Atok Benguet. Okay, actually diretso ng Sagada no? Yung Atok Benguet kasi sa dadaanan lang namin. Atok Benguet, try namin mag-stop over dun sa Atok Benguet and then diretso na rin kami ng Sagada. So, ang Sagada namin siguro day 3. Ano siya? Magano kami sa Marlboro Hills. Yan. So, madaling araw yun for sure. Papakulo tayong tubig dito. Pang kape yan, pang noodles. Tapos, papakulo kami ng noodles. Alright, so that's the update for now. Tara. Sagada Tourist. Teka. Sunog. Sunog yung brake pad natin. Init. Nagulat ako kasi ano na, nakadin na ako pero umaandar pa rin tayo.
Kaya yung nagkaroon akong pagkakataon na huminto, sabi ko hinto muna. Sobrang init oh. Init ng ano natin, brake pad oh. Oh. Aray ko,